Do you have a plan? Mapagpalang simula ng mga mahal na araw, kapanalig. Linggo po ngayon ang palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Naroon ang mga tao na nakatingin. Pinagtatawanan naman si Jesus ng mga pinuno. Nailigtas niya ang iba. Iligtas din niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo, ang hinirang. Pinagtatawanan din siya ng mga sundalong lumapit para painumin siya ng alak na may halong suka. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ngayon ang iyong sarili." May nakasulat nga sa wikang Griego, Latin at Hebreo sa kanyang ulunan, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Ininsulto rin siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus. Di ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Pero pinagsabihan siya ng isang kriminal, "Wala ka bang pitagan sa Diyos? Ikaw na gayon ding pagdurusa ang dinaranas. At bagay ito sa atin, sapagkat tinanggap lamang natin na nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala naman siyang nagagawang masama." At sinabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot naman si Jesus, "Talagang sinasabi ko sa iyo, makakasama kita sa paraiso sa araw ding ito." Isa sa mga kilalang combat sports ngayon ang tinatawag na mixed martial arts. At isa sa mga sikat na fighters o manlalaro ng sports na ito ay si Conor McGregor ng Ireland. Minsan sa isang interview bago dumating ang araw ng kanyang laban, tinanong siya kung anong plano o strategy ang gagamitin niya para manalo. Ang sagot niya, "Everyone has a plan until he gets hit." Ibig niyang sabihin, kahit anong training o paghahanda ang gawin ng isang fighter, nakakalimutan niya ang lahat pag tinamaan na siya at nasaktan sa suntok at sipa ng kalaban. Sa pagpunta rito sa mundo ng Panginoong Hesus, iisa lang ang kanyang plano. Ang tuparin ang kalooban ng Ama, na walang iba kundi ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Sa pagtupad niya sa gawain ito, marami din siyang nasagasaan. Maraming may impluwensyang tao at mga makapangyarihan ang nagalit sa kanya. Alam na alam ito ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Alam niyang gusto na siyang ipapatay ng kanyang mga kaaway. Pero hindi siya katulad ng sinabi ni McGregor. Jesus has a plan and He will stick to it even if He gets hit. Ito ang dahilan kung bakit kahit alam na ni Jesus na nanganganib ang kanyang buhay sa Jerusalem, buong tapang pa rin siyang tumuloy roon. Ang pangyayaring yon ang inaalala natin ngayong linggo ng palaspas. Pero dapat nating tandaan na ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem ay hindi mistulang pagpapakamatay. Nagpunta siya doon, kumbaga, para manawagan sa mga tao sa huling pagkakataon na tanggapin nila ang paghahari ng Diyos sa kanyang katauhan. At kung kinakailangan niyang masaktan, magdusa at ialay ang kanyang buhay sa pagtupad sa plano ng Ama, nakahanda siya. Sapagkat ayon na rin sa kanya, "Naparito ako mula sa langit, hindi para gawin ang aking kalooban, kundi ang kalooban na nagpadala sa akin." Mga kapatid, sana tayo ring mga Kristiyano maging matatag sa ating pananampalataya. Isabuhay natin ang mga turo ni Kristo, manindigan sa tama, mabuti at totoo, kahit na mahirap gawin ng mga ito sa kasalukuyang panahon. Amen.
Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.